Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxergen. Welcome sa espesyal na edisyon ng programang Performing and Informing hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxergen o ICONSOC. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kung alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify ng PIA Region 12. And nandito po tayo sa General Santos City, particularly dito po sa RDRRMC Emergency Operations Center upang alamin ang mga latest developments sa operasyon po o response ng ating pamahalaan sa recent 7.8 magnitude na lindol. And we have with us ang representative po mula sa DOST FIVOX, ang kanilang Senior Science Research Specialist. Let us all welcome Ma'am Kat Papiona. Ma'am Kat, magandang araw po, ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood. Yeah. Sige po, batiin mo natin, secretary natin sa DOST and ang chief natin ng FIVOX. Okay. Sa amin pong secretary sa DOST, Secretary Renato Solidum, good afternoon. And our director sa FIVOX, Director Teresito Bacolcol, magandang hapon po sa inyo dyan. Sige po, diretso na po tayo, Ma'am Kat. Quick backgrounder lang po sa nangyaring 7.8 magnitude na lindol dito po sa amin sa Mindanao. Okay, so ang nangyaring lindol, ang lakas niya is magnitude 7.8. No, yun po yung lakas niya, total energy. At ang kanya pong location o yung epicenter, ang pinagmulan ng lindol ay nasa dagat, offshore po. Ang source po ng lindol natin ay yung tinatawag natin na Cotabato Trench. So ito po yung trench or offshore na earthquake generator natin dito sa Mindanao. Okay. Ma'am, so far, ilan na po yung aftershocks na na-record po natin? Okay, so far as of 12 PM, meron na tayong recorded na 7,978 aftershocks. Okay. So, tapos meron po tayo yung medyo malalaki na napaplat na natin sa mapa, umabot na po ng 1,922. Pero yung naramdaman po natin ay nasa around 87 pa lang. No? At least 87 po yung naramdaman. Opo. Ma'am, meaning po nung naramdaman, ilan yung magnitude nung ano? Yung magnitude po nung mga aftershock natin nagre-range po from 1.2 magnitude, yung magnitude 1.2 to magnitude 6.4. So yung mga naramdaman po, no, usually mga magnitude 5 po yung lakas ng lindol. O iba po magnitude 4 nararamdaman na rin. Pero ang intensity po o yung ano yung epekto o yung naramdaman ng tao, pinaka-highest po niyan so far is yung sa 6.4 natin, no, magnitude, intensity 16 po yung naramdaman doon. And then, yung maliliit nararamdaman natin at intensity 1 to 4, yun po yung maliliit lang. Opo. Ma'am, baka po magtatanong yung ating mga kababayan, paano po nire-record itong, or nare-record itong mga aftershocks nito? Meron po ba tayong mga monitoring stations na nandito po sa area? Sige po. Sige po. Meron tayong Philippine Seismic Network, no? Yung mga instrumento po 'yan na nagre-record ng lindol. Yan po yung mga permanente. Okay. Pero dahil po magkaroon ng lindol dito sa Southern Mindanao o dito malapit sa Glan, Sarangani area, naglagay din po tayo ng mga monitoring station, temporary monitoring stations po doon sa mga yung lugar na nakapaligid po doon sa aftershocks natin. So meron po tayong station, temporary station sa Kiamba, Sarangani. Meron din po sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Okay. Meron din po sa Glan, may nakalagay. At meron sa Balut Island, pati po sa Santo Niño, sa South Cotabato, meron din. And sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. So, yun po yung mga nadagdag na stations para po makatulong pati sa pagmo-monitor o yung pagre-record pati yung maliliit na mga aftershocks. Opo, ma'am, kamusta po? Alam po natin, nag-ikot po ang inyong team dito po sa area. Ano po yung mga results or key findings natin sa mga monitoring pong isinagawa? Okay po. So, sa pag-iikot po namin dito in the last 10 days, nakita po natin no, maraming damaged structures. Okay, so tama po yung nakita natin sa mga social media, may mga structures po, no, mga building, mga houses na bumagsak. Meron din po naman mga nasira
minor, meron ding major yung mga sira. So marami po yan sa may bandang General Santos City because syempre sila po yung maraming building. Pero meron din po sa ibang lugar, no? Meron din po sa Glan, meron din po sa Kiamba. At actually meron din sa ibang probinsya, no, hanggang sa Davao City meron din at saka sa Digo City. So yun po yun, no, sa damage structure dahil sa lakas ng ground shaking. Pangalawa po, meron tayong nakita ng mga epekto ng liquefaction. Okay, ano itong liquefaction, ma'am? Okay, sige. Ang liquefaction po is yung parang in a simple term, kung tayo po ay nakatira na malapit sa ilog, malapit sa dagat, mabuhangin po yung area natin, no? Ma-loose yung lupa. Tapos kung makapal yung mga sediments natin, tapos lagi po tayong binabaha. Yun po yung area na lagi nagli-liquefy. Ibig sabihin po nun, parang ang nangyayari is yung mga sediments natin yung nabasa, tapos nagkaroon ng ground shaking, so nagsesettle po, no, naghihiwalay yung tubig doon sa sediments. At parang nagbe-behave po yung lupa na natin na parang liquid. So yung pong ating keywords dito is liquid. So parang nagli-liquefy po yung behavior ng lupa. Lumalambot siya. So yun po yung liquefaction. So meron po tayong nakita na mga ganyang effects po dito sa Gensan. Marami po yan kasi ang Gensan malambot po ang lupa nila. Opo. Doon naman sa mga coastal areas, ma'am, may nakita tayo na coastal uplift. Ano Yes. po yun? So, ang nangyari po kasi, yung coastal uplift, no, yung pag-angat o yung uplift o pag-angat uplift Tagalog. Nag-uplift yung lupa natin, doon kalupaan natin sa bandang bahagi ng Glan hanggang sa Jose Abad Santos ng Davao Occidental. Pati na rin po yung island natin, no, yung dalawang island, Sarangani Island and Balut Island. Okay. Umangat din po yung mga yon. So, ito po ay epekto ng paggalaw po ng ating Cotabato Trench. Okay. So, ang nangyari po ay yung Cotabato Trench natin o yung subduction ng Cotabato Trench ay along Cotabato Trench ay sumiksik po siya doon sa landmass natin sa Pilipinas. At sa pagsiksik niya, inangat niya po yung parte na bahagi ng Glan area at saka yung Jose Abad Santos, ano. Okay. At yun po yung nakikita natin na epekto nung siksik niya, yung pag-angat ng lupa. Opo. Kaya po nakita natin yung mga coast, no, parang Yung umangat sila. meaning, ma'am, yung dating mga coastal areas na, kumbaga, napapasukan ng tubig, ngayon, kung miski high tide na, hindi papasok yung Opo. tubig doon. Yeah. So, yun po. Ganun, tama yun, sir. Yung dating lugar na inaabot ng tubig noon, Yeah. ngayon, hindi na naaabot ng tubig ngayon, tubig dagat. Umatras na yung tubig dagat natin. So, ibig sabihin, tumaas yung lupa natin, no? Yun po yung coastal uplift. So, nagkaroon po, parang na-extend yung land area doon sa mga coasts. Ma'am, ano yung mga payo natin sa LGUs na nagkaroon po ng mga ganito, liquefaction, and then coastal uplift? Okay. So, sir, gusto ko idagdag muna, Sige no, po. para isang ano na Sa lang. findings, Dagdagan natin na isa pa sa major findings namin is Sige yung po. earthquake-induced landslides. Okay. Okay, so marami po yan na nangyari doon sa bandang Sarangani area. Sarangani area, sa Glan area. Pero marami rin po, no, meron din po sa may bandang Alabel, Malapatan, South Cotabato. South Cotabato, meron din pong nakita mga ganyan. Pero yung malalaki po at saka yung nakaapekto talaga at meron pong mga casualties at mga bahay na tinangay nung pagbagsak ng lupa ay nandun po sa Glan. Marami po yan. So isa po yun sa mga major findings natin. Marami rin pong naapektuhan ng mga roads bandang south po, no, yung Glan, Sarangani, Davao Occidental Road, no? Marami rin pong naapektuhan doon ng landslide. So, yun po, isa sa mga major findings natin. So, yung tanong ni Sir kanina, LGUs. sa LGUs, okay. actions natin? Una po sa liquefaction at saka doon sa damage, sa ground shaking na na-damage po yung mga buildings, no? Yung damage building dahil sa ground shaking and liquefaction. Una po, we have to check yung ating building kung visibly damaged na po siya. Okay. Hindi na po dapat tayo pumapasok doon. Okay, so dahil baka po magkaroon ng malakas na aftershock na ground shaking, mag-collapse or mas madagdagan pa yung mga sira ng bahay, ma-aksidente pa kayo. So wag po kayong pumasok sa mga visibly na mga sirang bahay. And before nyo po i-reoccupy o yung mga bahay ninyo, pa-check po muna natin kung safe po siya for occupation, no? Okay, so yun po yung immediate action natin. Pero in long term, yung mga liquefiable area o yung
nagkaroon na ng liquefaction. Kung magpapatayo po tayo ng bahay, yan din po yung area na magre-liquefy in the future kung magkakaroon po tayo na ulit ng malakas na lindol. So, Okay. the best po is kung magpapatayo kayo ng any structures, consult po ang mga engineers Yeah. natin, no, para po tama yung design at hindi po siya basta-basta masisira at magko-collapse in case in the future magkaroon ulit ng malakas na lindol. Opo. Sa coastal uplift naman po, permanente na po siya. Hindi na po siya babalik, yung tubig po, hindi na po yan babalik do sa dati niyang level. Okay. So, ganun na po yung magiging normal na haba or na extent ng Yung lupa. coastline nyo. Yes, so, na siya, permanent na siya. So, Yeah. kung yung mga iba po na natatakot pa kasi dahil umatras yung tubig at hindi pa bumabalik, dahil baka magka-tsunami pa. Tapos na po yung tsunami natin na wala na po tayong threat ng tsunami. Ang pag-atras po ng tubig ninyo diyan sa mga may coastal uplift is dahil na rin po tumaas yung inyong coast. So Okay. hindi na babalik yung tubig. Yung kung ang bahay niyo po malapit sa coast or pati yung mga mangingisda nating kasamahan dyan, na kung natatakot pa po kayong lumabas dahil nakala mayroon pang tsunamis, Yeah. wala na pong tsunami, pwede na po kayong lumabas at mangisda ulit. Okay. Okay. So, yan po yung sa coastal uplift. So, permanente na po yun. Ngayon naman po sa earthquake-induced landslide. So, Sige po. eto po, meron pa rin po kaming mga nakita na mga crack na sa ibabaw ng sa mga mountainous area. So yung crack po na yon, tension cracks ang tawag natin doon. Pwede po yon na mag-progress into landslide. Okay. Lalo na kapag magkaroon ng aftershock or mayroon ng malakas or saka tuloy-tuloy na ulan. Yeah. So importante po na yung mga bahay na malalapit Or yung mga doon. communities na Yes, malapit doon. community po na malapit doon sa mayroong mga tension cracks na or malapit na doon sa malapit sila doon sa nag-landslide na area ay Okay. maging vigilant po tayo, no? Kung meron na pong mga kita kayong cracks sa on the ground, alis na po kayo doon. Kasi lalo na pag umulan po, baka po magtuloy-tuloy na yan into a bigger, another landslide. Okay. So, yung mga malapit naman po dun sa mga merong dalisdis o yung Yeah. slope, no? Slope. Steep slope, no? Prone din po kayo lahat sa landslides. So, dahil ingat po tayo, monitor po natin at layo po tayo dun sa mga pwede pong bumagsak pa sa atin. Opo. Ma'am, recent din nagte-trending sa social media ngayon is yung Fivox Fault Finder. Programa Okay. po ni Fivox. Can you share to our viewers po, ano po ito and then paano nila ma-access? Okay, so yung Fault Finder is actually an app siya, Okay. web app siya, no, na makikita nyo kung ano yung mga yung mga Fault earthquake generators natin. So Okay. that includes yung fault line taka yung mga trenches natin. Okay. Pero siguro po fault po yung makikita natin doon, no? Yeah. Pwede nating malaman kung gaano tayo kalapit sa isang fault. Pero Pero siguro sasabihin ko, babanggitin ko na rin po yung Hazard Hunter PH. Yeah. Yes, that's ang kasama po doon ay meron ng fault, kasama na rin po yung lahat ng hazards na available, nandun din po siya. And in collaboration din po with the other agencies like PAG-ASA and Mines and Geosciences Bureau, meron din po silang mapa na nandoon. So pwede nyo pong i-check kung asan man yung location nyo, ipipinpoint nyo lang po doon sa mapa doon kung nasan yung location at i-assess niya po kung ano yung mga hazards doon sa area na yun. sige po, ma'am, medyo marami na tayo ng pag-usapan. Baka meron pa po kayong panawagan or advice po sa mga residente ng Soxargen before we end the program. Yes, okay po. So, nakikiramay kami sa nararamdaman ninyo po dito sa naranasan nyo po na malakas na lindol, no? We hope po na maging safe po kayo all the time. So, pag meron pong malakas ulit na lindol or meron pong malakas na aftershock, always remember po yung duck, cover, and hold natin. It still holds true. No, gagamit pa rin po natin yan. I think siguro makaka-relate po kayo sa experience na kapag nung naranasan nyo na malakas na lindol dito, hindi kayo makatayo. Marami pong hindi makatayo. So, duck, cover, and hold po muna tayo bago tayo mag-evacuate. Pangalawa po, sundin po natin yung mga authorities. No, pagka sinabi po nila na kailangan nyo na pong mag-evacuate dahil delikado na, please follow them para po sa inyong kaligtasan po yung mga yun. Ma'am Kat, additional lang po. With all the information na pumapasok sa atin, sa ating mga residents dito, ano pong advice natin sa kanila on kanino dapat maniwala?
Okay po. Opo. So, siguro unahin ko na lang yung gumagawa ng mga fake news. Yeah. I'm sure po curious kayo at gusto nyo lang magbigay ng mga informasyon sa tao. Pero please po, bago kayo mag-post, i-verify nyo po muna kung totoo para po hindi siya maging fake news at hindi natin madamay pa yung ibang mga tao sa paniniwalang mali. Para naman po sa iba na nakakita ng mga balita sa social media o lalong-lalo na po sa social media, verify po muna natin sa mga authorities. So, if about tungkol sa Lindol, verify nyo po muna sa FIVOX na website, pati po sa aming Facebook page, pati na rin po sa amin dating Twitter, no, yung X. And of course, yung iba pong information, pwede po sa site ng mga authorities natin sa local government units, pati po sa ating disaster risk reduction management mga websites po, and FB pages, social media pages. Doon po yung totoong mga informasyon. Yes. Okay. Huwag na tayong dumagdag sa Yes. panic at anxiety ng ating mga Kababayan. kababayan at doon lang tayo mag-stick sa tamang informasyon. Yes po. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa ating guest mula sa DOST FIVOX, ang kanilang Senior Science Research Specialist, Ma'am Kat Papiona. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Soc. Jen.